Hello everyone! So in this part, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng online portfolio. We are going to use Strikingly. Kasi itong Strikingly is a free website builder na wala kang babayaran. So basically, para kayong gagawa ng sarili ninyong site, portfolio site. So first thing you have to do, punta kayo dito, www.strikingly.com. Once na na-open niyo yung website, makikita nyo na itong landing page nila. First, you have to create your own account, either through your email or sign up directly using your Facebook account. So for me, since I am using itong Mirab Enterprise na Gmail for the recording, hence I will be signing up using the email. So once na nakapag-register na kayo, nakapag-sign up na kayo, automatically lalabas itong template generator. Template generator, ibig sabihin mga design na mga site na gusto ninyong gamitin. And dito sa left side, may iba't ibang categories. So syempre, as a virtual assistant, gagawa tayo ng personal. So scroll down lang tayo pababa. Pipili kayo ng design. So okay, let's try to use this one. You can choose to click Start Editing or View Example. So, view muna natin siya. So, ayan yung website. Design. Simple lang. Madali lang siya. So, ayan o. Kikita nyo, diba? So, we will be using that. I will be using it para sa video na to. But if you like other designs, it's all up to you. Feel free to play with the designs na nandito kasi marami namang options. So, you just have to click View Example para makita mo yung design ng site na yun. So, ito naman, donuts. So, you can just change the pictures. So, again, we will be using this one. View Example, ayan. Amitang. So, click natin tong Start Editing. Okay, so once na na-click nyo yung Start Editing, lahat ng makikita nyo dyan, guys, pwede yang i-edit. So, ayan, merong nakalagay dito, "Hi there, welcome to Strikingly Editor. We recommend taking a super quick tour to show the ropes." So, let's click Take the Tour. So, ayan, makikita ninyo sa left side yung mga site section. Ibig sabihin ng mga site section, yung categories na makikita sa website mo. Yung About Me section, Things I Do or Services, your work, yung sample ng mga work mo, testimonials, contact info, at yung find, it can be all about the address. Okay, so that is the site section. Next, we have here, add new section. Kung meron kang gustong i-add na idagdag dito na space, katulad niyan, may mga services na, diba, things that I do. Siguro gusto mong mag-add ng siguro mga social media mo. So, you can click add new section. Next, we can also customize the styles. Ayan o. You can play with the look and the feel of the site. So, dito ninyo i-edit yung colors ninyo, font style na napili ninyo, hex code ninyo. Kaya make sure, guys, na prepared na lahat yung inyong branding kit. Katulad nito, I already taught you how to create your branding kit, diba? And your font style, kasi yung branding kit nandun sa document na yon, yung font size, yung logo, yung hex codes ng color palette ninyo, pati na rin yung mga mood inspiration ng inyong site. Also, again, logo, prepare it. Kung meron kayong mga pictures na gusto ninyong gamitin, make sure na naka-prepare na din yon. Okay? So, yan yung magagawa natin sa customized na section. I-edit natin yung kanyang feel depending sa branding kit ninyo. But guys, since we are using the free version, ibig sabihin may mga font style na hindi available. Limited lang yung mga fonts. So, possible, itong font na nandito, na nasa branding kit na ginawa ko for Pinky Cat, is possibly not available. Kaya maghahanap tayo ng ibang font na available na free na nandito sa Strikingly. Okay?
So, let's click next. Pagkatapos nyo nang ma-edit lahat, images, mga wordings, you need to click publish all the time para automatically lalabas na yung kung ano yung makikita sa website. Okay? And then next, we also have get help. Ito, kung may mga questions, dito sa question mark, you have to click that. Next, site content. Now, it's your turn. Click anything on this site to edit. So, get started na tayo, guys. First thing, all you have to do, click lang, X lang natin yung, automatic na chat box. You have to change your photo. Okay? You have to change your photo. Kasi nga, VA, online portfolio niyo. So, you have to change your photo. And I will choose one for myself. Click natin yung edit. You have the option to choose image editor kung i-edit niyo yung mismong picture or i-replace. So, for us, i-click natin yung replace. So, once na na-click na yung replace, you have the option to browse your computer or upload ninyo yung image ninyo dito. So, for me, I will browse my computer. So, ayun, na-change ko na siya. Yung si Pinky Cat na logo yung ginamit ko. Kasi ito lang nang gagamitin natin. For example, si Pinky Cat yung So, yung name naman, change natin yung name. So, ayan. Pinky Cat. Example, yun yung name niya. Pinky Cat. Oh, anyway, let's go pala sa settings muna para ma-change natin yung font style. Punta muna tayo dito sa settings. Oh no, punta tayo dito sa styles. We have to click styles. And then, ayan guys. Oh, medyo unstable yung internet ko now. So, we have to change the template. Kung gusto nyo mag-change ng template, automatically, nandito lang yun sa left side. But for me, I will be keeping this template. So, yung color scheme, ayan. Pwede ninyong i-change. Blue, black. So, for me, ayan, dito nalalabas yung hex code. So, palitan nyo na lang yung mga hex code ninyo. So, ayan, for Pinky Cat, yung hex codes niya is nandito na kasi sinave ko siya last time nung tinuruan ko kayo. Ayan. And then, the other part. Ayan. So, you have to click kung ano yung mas dominant na color, guys, ha. Dominant to mas malaki. And yung smaller part is yung accent na color. So, copy and paste nyo na lang yung inyong mga hex codes. Then, kita nyo, automatically nag-change na yung colors. So, color scheme, blue, black. Let's see kung pwede ba natin itong i-change. Okay. Walang options to change. So, let's keep it like that. So, ayan, ito na yung mga option ng fonts. So, lahat ng mga fonts from title to heading to text, sa mga buttons, ayan, pati yung mga navigation item is Open Sans yung ginamit nila. So, let's click and let's see if nandito ba yung font style na gusto natin gamitin for Pinky Cat. Itong the seasons yung name ng ating font. Let's find if nandito ba. So, wala akong nakita na the seasons na font, guys. But, based sa Pinky Cat na branding kit, medyo playful yung font, 'di ba? Playful. So, ito na lang, hahanap na lang tayo ng alternative. For me, ito na lang Chewy kasi ayan playful siya. Yan yung almost close doon sa font ng Pinky Cat. And i-change ko na lang to lahat into the same na font. So, I opened the branding kit, guys, using yung Pinky Cat. Yung name pala ng Pinky Cat font is Adigiana, Toy Box, and Handy Casual. Hindi pala the season. So, still the same kasi wala din naman siya dito. So, again, hahanap na lang ako ng similar font
similar font ng ating accent font. So, ayan, napalitan ko na yung mga font na almost similar doon sa ating font sa branding kit, which is Chewy and Outfit. Kasi dito sa Canva, yung name niya is Adigiana and then Handy Casual. So, maghanap na lang kayo ng almost similar because again, we are using the free version, kaya limited lang talaga yung options natin. We have to be resourceful. Now, let's go here sa ikatatlong option, which is animation. So, page scroll, ibig sabihin, pag sinabing animation, parang yung transition, guys, kapag nagsuscroll tayo ng mga website, ano ba yung gusto ninyo? If you click that, you have the option na i-click yung none or slide in. Kapag slide in, parang magsa-slide siya, maganda siyang tingnan. Yun yung slide in. Later, we will see how it looks like after natin maklik yung publish. So, yung image link hover, kapag i-hover natin yung mouse, gusto ba din yun na parang mag-highlight siya? Gusto mo nyo ba na mag-zoom in siya? Mag-overlay? You have two options sa overlay, light or dark. For me, I want the light overlay. Okay? So, i-publish natin. Ayan. So, once na-publish, ganito siyang tingnan. X lang natin yan. And then, free strikingly URL. Palitan ninyo yung name ng URL. So, ito, gawin nating Pinky Cat. Sa inyo, pwede ninyong gawing name ninyo or ng brand ninyo. So, my strikingly, and then yan, Pinky Cat. Next. Ayan, title ng site. Pinky Cat. Oops. Pinky Cat site. Publish now. So, tingnan natin kung anong... So, ito na yung link, guys. Pwedeng ito na yung direct na ibibigay niyo sa client. Kaya palitan niyo yung domain. Parang domain, for example, lang free. Pero meron talaga yung mystrikingly.com kasi nga free naman yung binabayaran natin. Pero kung magbabayad tayo sa Strikingly ng monthly, so mawawala na yung mystrikingly. Pero doesn't matter kasi yung mga client alam naman nila na gumagamit tayo ng mga free version. So let's try to open. You can choose, may dalawang option. You can choose to copy and paste the link or you can close that and then preview site dito sa baba and then view live site. So ayan. Ito yung view live site, may dalawang option, guys. And then ito naman yung sa pangalawang tab is doon sa kinapi natin na link. So both ganun yung makikita natin. Okay. So ayan. So, kanina, clinic natin yung hover, 'di ba? Hover mouse. Yung sa animation, ayan, animation. And then ito, hover your mouse and then light overlay. Ito yung ibig sabihin niya. Ayan, sa contact button na parang nagla-light siya. Nagiging light color siya. Pwede din piliin niyo yung dark. So, for me, light lang. Okay? So, balik na tayo dun sa editor. Close natin to. Balik tayo sa editor. Then, back tayo sa site. Now, napalitan na natin yung kulay, 'di ba? Napalitan na natin. You can also choose to change the background dito sa likod, guys. Ayan. You have the option to choose an image. Or gusto niyo lang ba ng plain color, white? Ayan, kita ninyo, nagpalit na yung likod. Ayan. Pink. Custom color. Pwede din image lang. Pwede kayo mag-upload ng sarili ninyong picture. Pwede din na stock photo galing dito sa kanila. So, click nyo lang tong more para makakita kayo ng iba pang option. Ayan. So, for Pinky Cat, maghanap tayo ng cute. Type natin cute. May mga options dito, guys. Kayo na bahala pumili. So, for Pinky Cat, I wanna use eto na lang. Pero hindi na makikita yung heart. Yan na lang. Pink lang yung lumabas. But anyway, I want that. So, itong video naman, pwede rin kayo mag-upload ng video, pwede rin kayo mamili ng stock video from free naman lahat ng yan. So, kayo nang bahala. O, try yan natin sa animals if meron. Dalawa lang. Walang cute na animal. So, all up to you. Pwede rin kayo mag-upload ng sarili ninyong
sarili ninyo ng mga video, as I've said. Okay. So, for me, okay na yung pink na ginamit ko kanina. And then, kung okay na, i-click nyo na lang yung save. But gusto ko siyang palitan kasi parang boring naman. Ito na lang kayong flower. Okay, so ito na lang flower. I'll choose that. Ay, bakit ayaw maklik? And then, click save. So, ayan, napalitan na yung sa likod. So, dito, palitan natin tong Pinky Cat. Syempre, hindi naman si Pinky Cat freelance writer. Sa inyo, lagay nyo na yung title ninyo, kung ano yung position ninyo. So, for Pinky Cat, ito is, nakalimutan ko na kung ano to. Cat's grooming. Okay, palitan natin siya. Cat's grooming. So, for you guys, make sure na yung bio statement ninyo or yung position ninyo. Okay? Ilagay ninyo dyan. So, dito na part, position, and then dito, yung bio statement ninyo. So, dito, lagyan ko na lang your friendly grooming experts. Ganon. Tagline or yung bio statement ninyo. Again, naturuan ko na kayo kung paano ninyo yung gawin, di ba? So, ayan, I've always loved additional dito na kung ano yung gusto nyo ilagay. Ito, lagyan ko na lang ng lorem imposum dummy text. Kasi kayo nang bahala kung anong gusto nyo ilagay dyan. So, sa image, i-click ko lang siyang edit. Replace image. Pwede din video. So, up to you. Pwede kayong mag-paste dito ng video link. So, for me, image lang din gusto ko. So, click replace. And then, upload image. Ayan, meron nang naka-upload. Yun yung gagamitin ko. So, yan. Contact me. Pwede ninyong i-edit yung word na contact me. Gawin ninyong contact us. Kasi, this is a business, naman, diba? And then, ano bang gusto ninyong mangyari once na i-click yung contact us? Pwede siyang mag-open into new tab. Pwede ding mag-jump siya sa section. Pwedeng dumiretso sa email. Pwedeng dumiretso sa document. For me, gusto kong mag-jump siya sa section. Section number. Okay. Itong number, guys, bibilang kayo ha. 1, yung about me. Number 2 is things I do. 3, 4, 5. Kasi gusto ko yung contact us, pag-click ng button na yan, didiretso siya dito sa section na to, na contact. So, papalitan ko yan ng section number 5. So, ito yung mga section, guys, na tandaan nyo. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan na. Section number 5. Save. I-publish natin para makita natin yung mismong site. Click natin yan. Let's see kung gagana siya. So, yung contact us. Okay, yes, gumana siya. Automatically. Kaya ito din yung pinili ko na website, online portfolio site for you guys. Kasi, ito mismong contact details nila, itong contact na form na ito, didiretso ito sa email ninyo. And for me, ito yung personal na ginamit ko for the last 8 years. Napakadami ko nang nakuha na 6-digit client na ito lang yung ginamit ko na online portfolio site. Kasi magme-message sila sa inyo directly. And dito yan. Kung ano yung ginamit ninyo sa pag-sign up, dun mafo-forward yung, kunwari, ikaw yung client. Magta-type ka dito, client 1, yung email ni client's email, and then yung message na, hi, inquiry, yung inquiry nila. Once na i-click yung submit, automatically yan, mafo-forward itong nilagay ng client dito sa email ninyo. Email na ginamit ninyo para mag-sign up sa Strikingly. Again, ito yung ginamit ko for the last 8 years. Wala akong binayaran kahit piso. Gandahan nyo lang yung site ninyo. And the client doesn't care if meron niyang ito. Kasi, syempre, free naman. So, meron talaga yung watermark from Strikingly. But they don't care about that kasi alam naman nila na freelancer tayo. We are trying to save money. Okay?
So, let's go back sa topic, which is yung paglagay ng buttons. Ayan. And yung sectioning. So, nakita natin na gumana na siya. Balik tayo ulit sa editor. Okay? Now, dito tayo sa things I do. Pwede nating lagyan. Ano ba yung mga grooming services? So, pagpalagay natin, palitan natin tong word na things I do. Lagyan natin ng our services. Or sa inyo, my services. Be creative sa paglagay ninyo ng mga titles sa sections. Okay? Be creative. So, palagyan natin dito service number 1. Sa inyo, kung ano yung skill ninyo. Service number 2. So, kita ninyo, yung original, meron siya nakalagay dyan. And then, yung short description. Service 2. Then, service 3. And then, palitan ninyo itong mga captions. Make sure na meron yung mga related na keywords. Again, ang ilalagay niyo dito is yung summary of service, of the said service. And then, summary of the service, yung mga tasks na included sa service na yon. And then, ano ba bang pwede natin ilagay? Okay, so nagpalit na ako dito guys. Again, pwede niyong ilagay dito, summary of service, yung mga tasks, inclusion, service inclusion, niche-related keywords. Ayan. Oh, bakit hindi siya nag-change? Keywords, one word daw yan. Adjectives and action verbs. So, yun yung ilagay ninyo dyan sa caption na yan, sa baba. Anong nangyari? Oh no. So, once na napalitan na ninyo, edit muna natin. So, palitan natin lahat, yung mga services na included sa i-offer ninyo sa client, mga summary, palitan ninyo lahat yan. Yung mga wordings muna. Okay, once na napalitan na yung mga wordings, palitan naman natin yung mga pictures. Okay? So, again, click nyo yung image. Pwede kayo maglagay ng video or image, all up to you. Replace. Click replace. And then, upload kayo ng image. So, assuming na meron kayong mga in-upload na image dyan, kayo nang bahala. Pwede din mamili kayo dito sa library ng Strikingly. Ibig sabihin yung mga stock photos na libre. So, for me, kasi mga cute cats. Pinky cat eh. So, palitan natin ng mga cute cats. Ayan, ito cute. Click natin yan. Okay. Click natin to, replace. Strikingly library. So, again, pipili lang ako ng mga cute cats. Mas better, guys, na yung size, katulad nito, o for example, landscape, kasi ito naka-portrait siya. So, yung size niya humaba. So, mas better if same na naka-portrait. Pero, all up to you naman kasi yung iba gusto naman nila pa iba-iba yung style. So, pili tayo ng panghuli na picture. Yung cute. Okay, ito na lang. Oh. So, ayan. Kita ninyo, may dalawang portrait and then isang landscape. So, sa inyo na lang kung paano nyo siya i-design. Click natin yung publish ulit. Check natin yung site. How it looks like. Ayan, scroll down. So, ayan, kita na ninyo. Our services, service number 1. Yung picture. Oh, so, ito yung slide in, guys. Kita nyo? Oh, ayan. Kita ninyo ito sa baba. Wait lang. Try natin. Refresh natin siya para makita ninyo yung slide in, yung animation, yung transition niya. So, let's see yung slide in. Once na-scroll down nyo yan, ayan, kita ninyo, na-slide in yung sa baba na section. Ayan, kita nyo, yun yung slide in. Yun yung transition animation na sinasabi ko kanina. So, again, napalitan na natin yung sa services na section. Pagpatuloy natin sa
My Work na section. Dito sa My Work, dito nyo na ilalagay yung inyong portfolio. Again, be creative sa title ng mga sections. Okay? For this one, instead of My Work, lagyan ko na lang ng our. Okay, so for this part, ilalagay ko na lang is groomed fur babies. Kasi 'di ba, itong Pinky Cat is grooming service siya. Nagpuputol siya ng mga fur ng mga cats. So, groomed fur babies. So, anong ibig sabihin ng groomed fur babies? Ibig sabihin, kanina nakalagay dito, ito, companies I've worked with include. So, pwede kayong maglagay dyan ng short description. So, for this, pwede natin yung alisin, mag-iisip muna ako, or pwede natin siyang i-keep. So, for me, tanggalin ko na lang to. Pero sa inyo, pwede nyo yung lagyan, kasi ayoko niyan. Kasi, ano naman to understandable na naman tong groom fur babies. So, sa inyo na part, dito na yung portfolio ninyo. So, you can use, again, you be creative sa mga wordings ninyo, sa mga titles, sa sectioning. So, sa portfolio ninyo, you can say my work, brands I manage, brands I work with, mga ganon na mga terms. You can also search sa Google, search niyo sa ChatGPT, yung mga options ninyo. So, for this one, gusto ko ayoko nito na format. Mas prefer ko na tabi-tabi yung mga pictures. And then sa baba itong mga wordings. Change the layout. So, click layout. And then, let me see. Okay, so click ninyo yung layout. You have the option to choose column. Ganyan na siya, tabi-tabi na siya. Either row, ito, yung original, or big, ito, ano bang tawag dito? Oh no, sorry. Yung positioning pala niya. Itong big media naman, yung nasa gitna talaga yung picture. So for me, gusto ko yung column kasi maglalagay tayo ng iba't ibang pictures ng mga animals dyan later. And then, click ko na lang yung save. So once na naklik na yung save, magpapalit na naman tayo ng mga picture. And then, papalitan natin yung mga wordings ulit. Yung subtitle or subheading, and then yung related na mga information or short description. Pero for me, kasi nga ito ay grooming service, so tatanggalin ko na yan. No need naman na ng explanation kasi pictures na naman yung titingnan ng mga target ko na client. So, tanggalin ko na lang yan. So, be strategic kung paano nyo i-design yung site ninyo. You can get ideas. You can use Pinterest. Punta kayo doon, search nyo lang online portfolio ideas. So, this is Pinterest. Pwede nyo yung i-search online portfolio ideas. Automatically, mag-generate yung mga ideas nila dito. So, makakakuha na kayo ng flow ng format na gusto ninyo. Kasi bawat website, bawat freelancer, iba-iba naman tayo ng trip sa buhay. 'Di ba? So, up to you na lang kung ano yung gusto ninyo. Pwede niyo itong gamitin sa Pinterest. And again, type online portfolio design or online portfolio ideas. So, again, papalitan ko yung mga images ng halimbawa ng mga customer namin na cats before. So, palitan ko siya. Okay. Ayan. Ito din, palitan ko. So, ayan. Pwede siyang, again, portrait, landscape, portrait. Then, palitan ko na lang. Kunwari, may pangalan siya. Cat number 1. Pangalan ng cat. Cat number 2. Pwede nyo din ilagay yung, sa description, pwedeng ilagay yung kanilang breed, ilang age, ilang taon na yung cat. So, ganun din sa services. Now, paano kung gusto nyong magdagdag? Kasi 3 lang to. Gusto nyong dagdagan pa ng another 3 pa. All you have to do is click itong add item. Ayan, automatically. Add item.
And then, add item pa. Ayan, dagdagan natin ng 3. So, ayan, automatically nagdagdag na siya. And, ganun pa rin yung gawin ninyo. Change ninyo yung wordings. And then, change din ninyo yung image. So, for this, hindi ko na siya i-change para makita ninyo na ganun yung gagawin kung gusto niyo mag-add ng sample ng mga images. Okay? And, kunwari, yung portfolio ninyo is meron silang website. All you have to do, kung gusto niyo i-click siya, click niyo yung edit and then add link. And then, i-paste niyo dito. Kung portfolio ang gagawin niyo kasi ang i-upload niyo dito is yung output ninyo, 'di ba? So yung output ninyo kung business 'yon, i-paste ninyo ang link ng website nila, ng social media nila. So for this, assuming na yung sikat yung mga pets na ginugroom namin, pwede kong i-paste dito yung social media ng cat na 'yon. Kasi 'di ba may mga social media cats. So ganun. So, paano yun gagawin? Click Edit, Add Link. Then, copy and paste dito yung link. Click Save. Okay? And then, make sure na nakaklik itong Open in New Tab para mag-redirect sa ibang tab. Sige, maglalagay na lang ako ng sample na link para makita ninyo yung ibig sabihin. Kung ano yung gusto kong ipakita sa inyo. Okay, so assuming na nakopy ninyo na yung link, click ninyo yung photo na gusto ninyong lagyan ng link, add link, and then paste nyo yung URL. Click save. So, i-publish muna natin para makita ninyo how it looks like. So, always guys, kapag may inedit kayo dito sa editor, publish talaga. Click nyo yung publish all the time. Itong publish na ito para ma-save yung ginawa ninyo. So, scroll down tayo. So, lahat ng mga images, guys, pwedeng lagyan ng link, okay? So, ito. Ayan, yung iba, ito lang yung nag-white kasi ito lang yung may link. Pwede nyo lagyan yung ibang pictures din. So, once na-click ito, magre-redirect siya sa social media, sa website ng account na yon, ng output na yon. So, for this one, I just use the link ng Revista sa Facebook. Para, example lang naman yun, di ba? So, ganun yung gawin ninyo for the rest of the images. Okay? Rest of the images. For this one, ito lang yung gagawin ko. Lalagyan ko ng link para lang makita ninyo. Okay? So, exit. Balik tayo dito. So, tapos na tayo sa output ninyo. Okay? Tapos na tayo dito sa output, sa portfolio, sa mga ano ninyo, works ninyo, sample works. So, dito naman tayo sa testimonial. As much as possible, kumuha kayo ng mga testimonials, guys. Okay? Pwede kayong maglagay ng image, pwede ding wala, pwedeng pangalan, pwedeng diretso na lang ito. And then, kung walang image, pwede yung name, i-highlight ninyo lahat yung name, lagyan ninyo ng link. Ito, hyperlink na. And then, i-paste niyo dito yung website ng client, yung email ng client, or yung document na gusto ninyo. Okay? Para automatic din siya na once i-click yun ng bibisita sa website ninyo, automatic na mariredirect sila doon. And again, kung gusto niyo magdagdag, add item lang. So, dito sa Ping Me, ibig sabihin ng Ping Me is contact. Contact us. Pwede nating i-change. So, ayun na. Tapos na siya. So, itong form field, kung i-click ninyo yon, meron kayong option, yung name. Ano ba yung name? Single lang ba o separate yung name and last name? Yung email, gusto nyo ba yun makuha? Yung phone number nila, gusto nyo ba yung makuha? Pwede nyo i-tick yan. And then yan. Then yung word na submit. Pwede nyo din palitan, be creative. Pwede nyo palitan yan ng hindi submit. Pwede nyo send, ganon. So, cancel lang kasi okay naman na ako dito. So, that's it. Sa pinaka-last part, ito yung sabi ko kanina, na kung gusto nyo mag-add ng sections, pwede nyo i-click itong edit. Again, add link. I-paste ninyo yung mga sarili ninyo mga social media platform.
Kung meron kayong Facebook, kung meron kayong Twitter, LinkedIn, Online Jobs PH, yung email ninyo. And pwedeng-pwede din palitan yung mga icon guys ha, kasi ito black, 'di ba? So, again, click nyo lang yung image and then replace. Click replace. And then, pwede kayong mag-upload, mag-save kayo ng mga gusto ninyong kulay. Pwede kayong pumunta sa mga websites. Type nyo lang sa Google, free icons. Ganan. So, may mga website dito. Flaticon, Icons 8, Free Icons, Free Pick. So, punta kayo sa mga website na yan. Right-click and save lang. Depende sa kulay na gusto ninyo para mag-match siya sa overall look ng inyong website. Or, pwede din dito sa Strikingly Library. Tingnan natin kung ano yung mga available na icon. Oh, ayan. May mga cute na icons dito. Yung iba, paid na. Ayan. So, kayo na yung bahala. Okay, so dito may black lang. Social icon blue, brown, green. Okay, gusto kong palitan siya ng blue. So, let's see daw. Okay, assuming na ito yun. YouTube. Ayan, automatically siya nag-change. Change natin yung the rest of the images. Oops. Replace. So, assuming lang, no? Yan yung mga sites. Ayan. So, syempre, lagyan nyo kung ano yung pangalan ng ibig sabihin ng icon na yon. Ito is, I think, parang QQ. Parang QQ, Chinese messaging app. And then, ito is, I think, WeChat. Yeah, mga Chinese messaging apps. So, ganun lang, guys. So, once done, again, click nyo yung publish. And then, final look ng inyong site. And you're done. Ayan, you're done. Tapos na siya. Again, prepare nyo lahat ng kailangan ninyo. Pwede nyo namang i-change from time to time. Every time na meron kayong bagong portfolio, meron kayong bagong experience, i-upload ninyo dun sa section na portfolio ninyo. Pwede nyo i-upload yung mga documents ninyo, mga outputs ninyo, yung pinagawa ko sa inyo ng mga sample na content, pwede nyo yung gamitin and then i-link nyo yung website ng Revista. Pwede nyo yung ilagay yun sa client na part. Okay? Feel free to do so. Ayan. Testimonials, contact us. And then yung mga social platforms. So, I hope na that is clear. No? Make sure na galingan ninyo guys kasi as I told you, ito lang yung ginamit ko for the past 8 years. Ito lang. Strikingly lang talaga. No joke. Wala akong binayaran kasi tipid ako sa mga tools before eh. Lalo na nung bago ka pa lang. Ayoko kasi magbayad ng monthly regarding sa mga ganun. Pero right now, na syempre, I am doing Revista. So, I am paying now with the domain. Na meron na tayong .com, wala nang ibang nakalagay na mga terms. But for clients, pwede nyo itong ilagay directly, isend sa kanila, magpapasa kayo ng mga proposal through Online Jobs PH, Upwork, so automatically na nila makikita kung ano yung kayo, yung about sa inyo, yung services nyo, so ayan o, 'di ba mas formal, and mas maa-amaze yung client, kasi ayan, find me. Pwede nyo yung palitan ng let's connect, ganun. So, again, be creative sa mga wordings, okay? Show your personality. Kayong matakot, no? Ano lang yan, trial and error. Learn, and then execute. Kung mali man, fail, and then adjust, and then execute again. Ganun lang. So, I hope na magawa ninyong maayos yung inyong mga online portfolio. I am rooting for you guys. Don't lose hope. Galingan ninyo, okay? Galingan ninyo. I hope this is helpful. Thank you so much. I will see you in our next video.